Isang mayamang lalaki ang nagregalo ng gitara sa isang matandang mga awit sa lansangan na umaasa sa kanyang tinig upang mabuhay. Ngunit makalipas lamang ang 5 araw, nanginig ang matanda habang isinusuot ng pulisya ang posas sa kanyang mga kamay at dinala siya sa istasyon. Samantala, sa mataong sentro ng Puebla, nakaupo sa kanyang nakasanayang bangko ang isa pang palaboy na si Pedro sa isang masikip na plaza. Paos na ang kanyang tinig sa mahabang oras ng pagkanta habang pinagmamasdan ang mga taong nagmamadaling dumaan, bawat isa abala sa kanilang sariling mga problema. Kung mayroon lang akong gitara, naisip niya, naaalala ang isang lumang awitin mula sa kanyang nakaraan. Siguro mas marami ang titigil at makikinig sa halip na dumaan lang. Buhay ang plaza sa patuloy na paggalaw. Tila lahat ay may patutunguhan, may layunin. Hinangad ni Pedro ang ganong pakiramdam, ang panahong may buhay pa siya sa labas ng mga lansangan. Nakikita ba ako ng kahit sino? Tanong niya sa sarili, ibinaba ang kanyang sombrero upang harangin ang matinding sikat ng araw. Ang plaza ang naging kanyang mundo. Kabisado na niya ang bawat bitak sa semento, ang bawat alingaw-ngaw sa pagitan ng mga gusali. Ito ang aking entablado, sinabi niya sa sarili. Pilit hinahanap ang kagandahan sa kanyang realidad. May talento siya, ngunit dahil wala siyang instrumento, madalang ang mga bariyang bumabagsak sa kanyang sombrero. Isang gitara ang maaaring magbago ng lahat. Maaari itong maging kaibhan sa pagitan ng pagkakaroon ng pagkain at pagtulog ng gutom. Habang kumakanta siya, isang matandang babae ang tumigil at naghulog ng isang maliit na barya sa kanyang sombrero. "Salamat po, ma'am. Pagpalain po kayo ng Diyos." Buong pusong pasasalamat ni Pedro. Nagniningas ang araw sa itaas at naramdaman niyang muli ang gutom na matagal na niyang nakasanayan. Makakalaya pa kaya ako sa ganitong buhay? May magbibigay kaya sa akin ng tunay na pagkakataon? Patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang mga tanong na ito, ngunit hindi niya kayang mawalan ng pag-asa. Mula sa kabila ng plaza, isang elegante at mayamang lalaki ang nakasandal sa kanyang mamahaling sasakyan. Matamang pinagmamasdan si Pedro. Siya si Danilo, nakasuot ng kasuotang hindi pangkaraniwan sa lugar na iyon. Eksakto ang pulubi na yan sa hinahanap natin, bulong niya sa kanyang kasamahan na si Ronald, na halatang hindi komportable. Maganda ang boses niya at tiyak na makakaantig sa damdamin ng mga tao ang kwento niya. Sisiguraduhin nating makikinabang din siya, pero tayo ang higit na makikinabang, patuloy ni Danilo. Nag-aalinlangan si Ronald. "Hindi ko alam, boss. Parang mali ang gamitin ng isang tao para lang sa pansarili nating kapakinabangan, kahit na may makuha siya mula rito." Napangisi si Danilo ngunit hindi nagsalita. Hindi alam ni Pedro na pinagmamasdan siya ng 2 lalaki. Kinalap niya ang munting kita sa buong araw at nagtungo sa isang simpleng karinderya, ilang bloke ang layo. Ang may-ari, isang malaking lalaki na may mabuting puso, ay minsang nagbibigay sa kanya ng ekstrang bahagi ng pagkain kung kaya niya. "Magandang hapon," bati ni Pedro nang pumasok siya, ramdam ang mapanuring tingin ng ibang mga customer. Maingat niyang binilang ang kanyang mga barya at inabot sa may-ari. Umorder ng pinakamurang pagkain sa menu. "Ito na lang ang pagkain ko sa buong araw," inisip niya habang hinihintay ang kanyang pagkain, inaamoy ang bagong lutong ulam sa hangin. Naupo siya sa isang sulok, nag-iisa at tinitigan ang kanyang plato. Isang maliit na bahagi ng kanin at munggo na may isang pirasong pritong karne. Hindi ito marami, pero sapat na. Bulong niya sa sarili. Nilalasahan ang bawat kagat na tila iyon na ang kanyang huling pagkain. Bumalik sa kanyang isip ang alaala ng isang buhay na nawala. "Iniwan ako ng asawa ko dahil sa mga pagkakamali ko. Ang mga desisyon ko ang nagdala sa akin dito. Paano ko hinayaang maging ganito ang buhay ko?"
Paulit-ulit niyang binabalikan ang nakaraan, iniisip ang babaeng lumisan bago siya tuluyang mawalan ng lahat. Pagkatapos kumain, nagpasalamat siya sa may-ari at bumalik sa plaza. Kailangan kong magpatuloy, sabi niya sa sarili, hindi ako maaaring sumuko. Habang lumulubog ang araw, naglalambong ang mahahabang anino sa lupa. Muling tumayo si Pedro sa kanyang lugar at nagsimulang kumanta. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa plaza, dala ang sakit at katatagan ng isang lalaking ayaw magpatalo sa limot. Siguro bukas, magiging iba na ang lahat, naisip niya. Siguro may makakarinig sa akin. Siguro may makakakita sa halaga ko. Samantala, patuloy na pinagmamasdan ni Danilo at Ronald si Pedro mula sa malayo. Bukas na ang araw, sabi ni Danilo. Bibigyan natin siya ng bagong gitara at kukuhanan natin ng video ang lahat. Gustong-gusto ng mga tao ang mga ganitong kwento ng kabutihang loob. Magva-viral ito at matutuwa siya sa regalo. Isang tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Mukha pa ring nag-aalinlangan si Ronald, ngunit tumango. Sana makatulong talaga ito sa kanya, naisip niya, at hindi mauwi sa mas malalang sitwasyon. Hindi alam ni Pedro na malapit nang magbago ang kanyang buhay. Patuloy siyang kumanta hanggang sa lumalim ang gabi. Kinabukasan, pumasok sina Danilo at Ronald sa isang tindahan ng musika. Nakahanay sa mga pader ang mga makintab na gitara, kumikinang sa ilalim ng fluorescent na ilaw. Pumili ka na agad, Ronald. Wala tayong buong araw para dito, utos ni Danilo, halatang walang pasensya. Dumaan ang kamay ni Ronald sa ilang gitara, pinakikinggan ang tunog ng mga ito. Maganda ito, sabi niya sa wakas. Malinaw ang tunog at maayos ang pagkakagawa. Napairap si Danilo. Para lang ito sa isang pulubi, Ronald. Hindi kailangang perpekto. Kumuha ka na lang ng isa at umalis na tayo. Makalipas ang ilang oras, nahanap na ni Pedro ang sarili sa isang sitwasyong hindi niya lubos na nauunawaan. Nanginginig ang kanyang tinig habang nakikiusap. Pakiusap, makinig kayo. Gusto ko lang makatulong, hindi ako kaaway ninyo. Dumilim ang ekspresyon ni Danilo. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Lumayo ka bago mo ito pagsisihan. Ngunit hindi umatras si Pedro. Walang kailangang masaktan. Gusto ko lang gawin ang tama. Alam kong delikado ito pero hindi ko kayang ipikit ang mata ko rito. Nag-aalangan si Ronald habang pinapanood ang tensyonadong tagpo. Siguro may paraan para makinabang ang lahat, maingat niyang sinabi. Kung mananahimik ka, sisiguraduhin naming may mapapala ka rin. Matalim na pinag-aralan ni Pedro ang mukha ni Ronald, hinahanap ang anumang bakas ng katapatan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya ng may pag-iingat, nararamdaman ang isang patibong. Pwede kang makipagtulungan sa amin sa halip na isuplong kami, mungkahi ni Ronald. Makakakuha ka ng pera sa proseso, hindi mo na kailangang mamuhay sa lansangan. Sandaling nag-alinlangan si Pedro, napakatukso ng alok. Anumang bagay ay tila mas mabuti kaysa sa araw-araw na pakikibaka para mabuhay. Ngunit alam niyang kapag tumawid siya sa linyang iyon, maaaring wala nang balikan. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yan, pag-amin niya. May pag-aalinlangan sa boses. Lumapit si Danilo, matigas ang tingin. Ito na ang pagkakataon mong baguhin ang buhay mo. Hindi ito magiging madali, pero mas mabuti ito kaysa mamalimos sa lansangan. Pag-isipan mo. May digmaang nagaganap sa loob ni Pedro. Ang ideya ng pag-ahon mula sa kahirapan ay halos hindi niya kayang ipagsawalang bahala, ngunit ang daang iniaalok sa kanya ay parang kasing panganib rin ng kanyang kinasasadlakan ngayon. Huminga siya ng malalim, kumakabog ang dibdib. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito, sagot niya sa wakas. Nagpalitan ng tingin sina Danilo at Ronald habang lumabas si Pedro. Nangingibabaw ang kaba sa kanyang dibdib.
Masama ito. Gusto ko lang ibalik ang pitaka paano ako napasok sa ganitong sitwasyon. Habang lumalayo mula sa bodega, unti-unting dumapo sa kanya ang nakakakilabot na katotohanan. Nasangkot siya sa isang bagay na masyadong malaki para kayanin niya. Sana hindi nila ako habulin, naisip niya, mahigpit na hinawakan ang gitarang nakasabit sa kanyang likuran habang bumabalik sa plaza. Sa loob ng bodega, nawalan na ng pasensya si Danilo. Kailangan nating gumawa ng hakbang laban sa kanya. Mas marami na siyang alam kaysa dapat, bulong ni Ronald, kita sa kanyang boses ang pagkabahala. Naglakad-lakad si Danilo, mabilis na nag-iisip. Pwede nating takutin siya, wika niyan, pero duda akong sapat yan. Kapag natakot siya, baka lumapit pa rin siya sa pulis. Hindi, kailangan natin ng mas permanenteng solusyon. Dumilim ang kanyang ekspresyon habang pinag-aaralan ng kanilang mga pagpipilian. Maya-maya isang malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Alam ko na, Anya, sisiguraduhin nating bumalik siya sa kulungan kung saan siya dapat naroroon mula pa noon. Hindi tumutol si Ronald. Nagawa na ang desisyon at ngayon tunay nang nasa panganib si Pedro. Ang mas ikinababahala pa niya ay maaaring mailagay din sila sa alanganin ng sitwasyong ito. 5 araw na ang lumipas mula nang matanggap ni Pedro ang gitara at sa sariwang umagang ito, nagising siya na may isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Hawak ang regalong instrumento, lumakad siya papunta sa plaza. Ang mga lansangang dati parang nakakulong siya ay ngayon ay tila puno ng oportunidad. Marahil ito na ang aking bagong simula, naisip niya, isang maliit ngunit tunay na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Siguro ngayon, mas maraming tao ang titigil, mas marami akong kikitain at sa wakas, makakaahon na ako sa lansangan. Pagdating sa plaza, umupo siya sa kanyang karaniwang bangko. Dumaan ang kanyang mga daliri sa makinis na kahoy ng gitara. Maingat na tinutono ang mga bagting. Espesyal ang instrumentong ito, kailangan kong sulitin ito. Bulong niya sa sarili bago sinimulang tugtugin ang isang masiglang melodiya. Halos agad, ang malinaw at mainit na tunog ng gitara ay pumuno sa hangin, nakatawag ng pansin sa mga naglalakad. Ang kanyang tinig, ngayon ay may kasamang musika, ay nagkaroon ng panibagong enerhiya, isang lakas na nagpatigil sa mga tao upang makinig. Mas marami kaysa dati ang naghulog ng barya sa kanyang sombrero. Magiging maganda ang araw na ito, naisip niya, puno ng pag-asa ang kanyang puso. Lumapit ang ilang estranghero, pinupuri siya. May ilan pang nagsabi na may tunay siyang talento at malayo ang mararating niya kung ipagpapatuloy niya ito. Salamat, sagot ni Pedro ng taos puso. Ipagpapatuloy ko, hindi ako susuko. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Danilo ang eksena, malamig at kalkulado ang ekspresyon. May hawak siyang isang maliit na resibo sa isang kamay at ang kanyang telepono sa kabila. Ito na ang sandali, bulong niya bago lumapit sa isang pulis na nakatalaga sa plaza. Opiser Pablo, kailangan ko ng tulong, malumanay niyang sinabi. Itinuro si Pedro, ninakaw ng taong yan ang gitara ko. Kumunot ang noo ni Pablo, halatang nagulat. Naiintindihan ko na gusto mong mabawi ang gamit mo, sagot ng opisyal. Pero may ebidensya ka ba? Mas madali kung may pruweba. Sa isang maingat na pagpapakita ng pagkabahala, iniabot ni Danilo ang resibo. Oo, nandito mismo. Kinuha niya ito sa akin kahapon at sinundan ko siya rito. Nag-aalala ako na baka gawin niya ulit ito sa iba. Sinuri ni Pablo ang papel, pagkatapos ay iniangat ang tingin kay Pedro na walang kamalay-malay sa nangyayari. Kakausapin ko siya. Kung totoo ang reklamo mo, babawiin namin ang gitara at dadalhin siya sa presinto, sagot ni Pablo bago ibinalik ang resibo kay Danilo. Naglakad siya papunta kay Pedro na patuloy pa ring kumakanta, hindi alam ang paparating na problema.
"Ginoo, kailangan ko kayong makausap." Seryosong sabi ni Pablo, pinutol ang musika. Nagtaas ng tingin si Pedro, litong-lito. "May problema po ba, opiser?" Malalim na huminga si Pablo bago sumagot. "May natanggap kaming ulat na ninakaw mo ang gitarang ito." Sabi niya, itinataas ang resibo. Inaangkin ng lalaking ito na kanya ito. Ano ang gagawin ni Pedro ngayon? Ang buhay na inaakala niyang aayos na ay muling nanganganib. Bumagsak ang pakiramdam ng sikmura ni Pedro. "Ninakaw? Hindi totoo yan. Ibinigay niya ito sa akin nung nakaraang linggo." Mariin niyang itinanggi, nanginginig ang boses sa desperasyon. Lumipat ang kanyang tingin kay Danilo. Tahimik na nagmamakaawang sabihin nito ang totoo. Ngunit lumapit lamang si Danilo at isang peking galit ang gumuhit sa kanyang mukha. "Kasinungalingan yan," sigaw ni Danilo. "Hindi ko kailanman nanakawan ang kahit sino." Mariing sagot ni Pedro, puno ng panggigigil. Umiling si Pablo, ang pulis, at napabuntong hininga, kunwaring naaawa. "Alam kong mangyayari ito," bulong niya. Pagkatapos tumingin siya sa isa pang pulis sa kanyang tabi. "Sige, asikasuhin na natin ito." Bago pa makapag-react si Pedro, malamig na bakal ang mahigpit na pumulupot sa kanyang mga pulso. "May karapatan kang manahimik," mahigpit na sabi ni Pablo. "Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte." Habang inilalayo siya ng pulis, naghanap ang kanyang mga mata ng kakilala sa mga taong nakapalibot. Ang parehong mga taong pumuri sa kanyang musika, ilang minuto lang ang nakalipas. Ngayon, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at pagkalito. "Pakiusap, paniwalaan niyo ako. Wala akong ginawang masama." Sigaw ni Pedro, umaasang may makikinig. Ngunit nalunod ang kanyang pakiusap sa bulong-bulungan ng mga tao. Ang kanilang mga tinig ay tila naghalo sa isang malabo at hindi malinaw na ingay. Itinulak siya ni Pablo papasok sa likod ng patrol car at mariing isinara ang pinto. Isang payo, ani Pablo, tumingin sa kanya mula sa bakal na harang. "Huwag kang magtatangkang tumakas. Marami ng kriminal na tulad mo ang sinakay ng sasakyang ito." Naramdaman ni Pedro ang hapdi ng luha sa kanyang mga mata habang umaandar ang sasakyan palayo sa plaza. Kumakabog ang kanyang isipan. Paano ito nangyari? Bakit niya ginawa ito sa akin? Alam niyang magiging mahirap patunayan ang kanyang pagiging inosente, ngunit hindi siya susuko. "Hindi ako maaaring bumalik sa kulungan," bulong niya. Nilulunok ang sakit sa kanyang lalamunan, lalo na ngayong wala akong kasalanan. Mula sa malayo, pinanood ni Danilo ang patrol car na papalayo, kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Nakaposa si Pedro, ang mukha niya ay larawan ng kawalang pag-asa, ngunit ang mga taong nakasaksi ay tila kasing gulat niya. Perpekto, ayon sa plano. Sa isang mapanlinlang na ngiti, kinuha ni Danilo ang kanyang telepono. Naka-hover ang kanyang hinlalaki sa isang video file, ang video kung saan ipinapakita siyang iniaabot ang gitara kay Pedro. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang delete. Wala nang ebidensya, wala nang pruweba. Ngayon walang matitirang bakas ng kanyang di umano'y kabutihang loob. Isa nang natapos na problema, bulong niya sa sarili. Ibinulsa ang telepono at umalis, bumabalik sa tunay niyang negosyo. Sa loob ng patrol car, tulala si Pedro habang dumaan ang mga lansangan ng lungsod sa kanyang paningin. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib, ang bigat ng pagtaksil sa kanya. Bakit? Mahinang bulong niya sa sarili. Bakit niya ako isinangkot sa ganito? Dahil ba sa nangyari sa bodega? Nagmamadaling nagproseso ang kanyang isipan, ngunit wala siyang makitang rason na may saysay. Ang ideya na may isang taong kayang maging ganito kawalang puso, ganito kalupit, ay hindi niya kayang tanggapin. Tumingin si Pablo sa kanya mula sa rearview mirror, walang ekspresyon sa mukha.
Alam mong ninakaw mo yung gitara, malamig na sabi ng pulis. Huwag mo nang tanggihan. Nanginig ang dibdib ni Pedro. Narinig niya ang tiwala sa tinig ni Pablo, tila ba sigurado na itong may kasalanan siya. Hindi ko ninakaw yan, sigaw niya. Ibinigay niya ito sa akin, kailangan mong paniwalaan ako. Napabuntong hininga si Pablo, hindi tinanggal ang mata sa kalsada. Yan din ang sinasabi ng lahat. Ang tono niya ay malamig at walang pakialam, para bang ilang beses na niyang narinig ang parehong kwento noon. Laban sa iyo ang mga ebidensya, patuloy niya. May resibo, may saksi, sapat na yan para ipakulong ka ulit. Napakuyom ng kamao si Pedro. Alam niyang baka walang silbi ang pagsusumamo, pero kailangan niyang subukan. Oo, nagkamali ako noon, amin niya inilayo ang tingin. Hindi ko itinatanggi yan, pero nagbayad na ako sa mga pagkakamali ko. Nawala sa akin ang lahat dahil sa isang maling desisyon. Ang asawa ko, ang tahanan ko, lahat. Saglit na natahimik si Pablo. Sa isang iglap sumikip ang hawak niya sa manibela, isang halos hindi mapansing pag-aalinlangan. Pagdating nila sa istasyon ng pulisya, ipinarada ni Pablo ang sasakyan at hinila palabas si Pedro, mahigpit ang hawak sa kanyang braso. Sa loob, malamig at walang buhay ang gusali. Lumibot ang ilang pulis sa paligid at ang iba ay tahimik siyang pinagmasdan, puno ng panghuhusga sa kanilang mga mata. Nilunok ni Pedro ang kaba. Wala bang kahit isa rito na naniniwala sa akin? Bawat hakbang papunta sa kulungan ay parang paglalakad sa isang bangungot. Ngayon niya lang tunay na naramdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon, mabigat at nakakapagpalumo. Inupo siya ni Pablo sa isang silya, iniwang nakakadena ang isang pulso niya sa metal na armrest. Pagkatapos, umupo ito sa kanyang desk at nagsimulang mag-type. Tingnan natin ang record mo, Hinong Pedro. Malamig na sabi ni Pablo habang nag-scroll sa mga tala ng pulisya. Pumikit si Pedro, pilit pinapakalma ang sarili. Ang malamig at kulay abong pader sa paligid niya ay parang mas lalong sumisikip. Paano ako napunta rito? Dahan-dahang lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Imelda, ang kanyang asawa. Naalala niya ang ngiti nito noon bago bumagsak ang lahat. Kung nandito siya, baka mas lumakas ang loob kong lumaban. Isang mabigat na boses ang gumambala sa kanyang pag-iisip. Kaya pala, may record ka na pala ng pagnanakaw noon. Lumingon si Pedro sa pinagmulan ng tinig. Isang mas matandang pulis, si Ronnie, ang nakatitig sa kanya mula sa kabilang dulo ng opisina. Mukhang abala ito sa ibang kaso, ngunit halatang narinig niya ang usapan. Mukhang hindi ito ang unang beses na nasangkot ka sa ganitong kaso, patuloy ni Ronnie. Parang may pattern na. Muli isang kirot ng galit at pagkadismaya ang bumalot kay Pedro. Oo, sagot niya ng walang pag-iwas. Nakulong ako noon, pero binayaran ko na yon. Nagbago na ako. Hindi ko ninakaw ang gitara. Regalo ito. Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit walang bahid ng kasinungalingan. Saglit siyang pinagmasdan ni Ronnie, walang sinasabi. Pagkatapos, bumalik ito sa kanyang trabaho, hindi nagbibigay ng kahit anong komento. Napabuntong hininga si Pedro. Hindi niya alam kung may maniniwala sa kanya. Pero isang bagay ang sigurado. Kailangan niyang ipaglaban ang sarili niya, ngayon higit kailanman. Habang patuloy na nire-review ni Ronnie ang mga case file sa kanyang mesa, hindi niya maiwasang magambala ng sinabi ni Pedro. May kung anong totoo sa kanyang tinig, isang bagay na nagbigay pag-aalinlangan sa veteranong opisyal. Pablo, sabi ni Ronnie, nang hindi tumitingin mula sa kanyang papeles. Baka dapat isaalang-alang natin ang posibilidad na nagsasabi siya ng totoo. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya bago natin siya husgahan. Napangisi si Pablo, hindi kumbinsido. Mayroon tayong resibo mula sa tindahan na nagpapatunay na bagong bili ang gitara. At may testimonya tayo mula sa pangunahing saksi. Para sa akin, sapat na yun.
Desperado sa huling pagkakataon, nagsalita si Pedro. "Pakiusap, hayaan niyo akong tumugtog at kumanta para sa inyo. Baka sa ganitong paraan, maniwala kayo sa akin." Anya, puno ng pag-asa at pangangailangan. Nakapamaywang si Pablo, hindi natuwa. "Walang mababago riyan," sagot niya ng malamig. "Pero sige, subukan mo." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ni Pedro ang gitara. Pagkalapat ng unang himig, parang dumaloy ang emosyon sa buong silid. Ang kanyang tinig ay puno ng tapat na damdamin, isang melodiya na nagdadala ng bigat ng kanyang nakaraan at pangarap ng mas magandang hinaharap. Sa isang iglap, nanahimik ang istasyon, pati si Ronnie ay natigilan, hinayaan ang sarili na lamunin ng musika ni Pedro. Nang humupa ang tunog, tahimik pa rin ang paligid, ngunit hindi natinag si Pablo. Hindi yan patunay ng kahit ano, malamig niyang sinabi, binasag ang katahimikan. "Mananatili ka sa kustodiya hanggang sa mapatunayan namin ang kwento mo." Muling nanghina ang pag-asa sa loob ni Pedro. Kahit ibinuhos na niya ang kanyang puso sa kanyang musika, nananatili pa rin siyang nakakulong. Hinawakan ni Pablo ang kanyang braso. Hinahanda siyang ilipat sa kulungan. "Mas mabuting sabihin mo ang kwento mo sa korte," aniya. "Pero sa ngayon, wala kang magagawa. Kahit kumanta ka pa, hindi lalabas ang tinig mo sa mga dingding na to." Napalunok si Pedro habang naglalakad sa madilim na pasilyo. "Ang magagawa ko na lang ay maghintay at umasa na may maniwala sa akin." Sa loob ng malamig at walang buhay na selda, mag-isa siyang naupo. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang galit at hindi makapaniwalang tanong, paano bumagsak ang lahat ng ganito kabilis? Hinawakan niya ang bakal na rehas, nakatitig sa mundo sa labas nito. Parang napakalapit ngunit imposibleng maabot. Nang mawala si Pablo sa paligid, lumapit si Ronnie sa selda. "Pedro," tawag niya sa mababang tinig, "pwede ba kitang makausap sandali?" May kung anong kakaiba sa tono nito, isang bagay na bahagyang nagpataas ng pag-asa ni Pedro. "Marami na akong nakitang kasong katulad nito," pag-amin ni Ronnie, lumapit pa ng bahagya. "Pero may kung anong sayo na nagsasabi sa akin na nagsasabi ka ng totoo." Nagtagpo ang kanilang mga mata at ramdam ni Pedro ang sinseridad ni Ronnie. Baka isa ito sa mga pagkakataong may pag-asa pa ang hustisya, naisip ni Ronnie, mahigpit na hinawakan ng rehas. "Hindi ko iniisip na ninakaw mo ang gitara," seryoso niyang sinabi. "Pero gusto kong maging totoo ka sa akin. Kung talagang kinuha mo ito, ngayon na ang tamang oras para umamin." Isang pagod ngunit taus-pusong ngiti ang lumabas sa labi ni Pedro. "Ipinapangako ko, hindi ko ito ninakaw," sagot niya. "Hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat at makikita mong nagsasabi ako ng totoo." Malalim siyang huminga at sinimulang ikwento kung paano siya nilapitan ni Danilo sa plaza at inabutan ng gitara. "Sinabi niya sa akin na may talento ako, na nararapat akong magkaroon ng pagkakataon," malumanay niyang sinabi. "Matagal nang walang gumagawa ng mabuti para sa akin. Akala ko, totoo ang lahat." Nanginig ang kanyang boses, pero ngayon napagtanto kong isang bitag lang pala ito. Hindi ko maintindihan kung bakit. Tahimik na nakinig si Ronnie, sinusuri ang bawat salitang binitiwan ni Pedro. Kung mayaman si Danilo, gaya ng sinasabi mo, bakit niya ito ginawa? Ano ang pakinabang niya sa pagsira ng buhay ng isang palaboy? Napaisip si Pedro, naalala ang mga kahon sa loob ng bodega, ang mga lihim na nakita niya ngunit hindi lubos na naunawaan. "Hindi ko alam," sagot niya ng may pag-iingat. "Baka may dahilan siya." May bahaging nag-aalinlangan pa rin siyang tuluyang ibunyag ang lahat tungkol kina Danilo at Ronald. Napansin ni Ronnie ang pag-aatubili ni Pedro pero hindi niya ito pinilit. "Sige, aniya, susubukan kong alamin ito. Pero kailangan ko ng isang bagay, kahit anong makakatulong sa investigasyon."
Malalim na nag-isip si Pedro. Pagkatapos isang imahe ang sumagi sa kanyang isip. Yung kanang kamay ni Danilo, lagi ko siyang nakikita. Matangkad, maitim ang balat, maikli ang buhok. Para bang palaging hindi siya panatag sa ginagawa nila. Ronald? Tanong ni Ronnie, tandang-tanda ang description. Siya nga, kumpirma ni Pedro. Kung may nakakaalam ng katotohanan, siya yon. Tumango si Ronnie. May panimula na tayo. Nang gabing iyon, nakita ni Ronnie si Ronald sa kalye. Ayan siya, inisip niya. Tinatandaan ang description ni Pedro. Ipinarada niya ang patrol car at lumapit ng kalmado. Relax, sabi ni Ronnie. Gusto ko lang makipag-usap. Napatigil si Ronald pero hindi tumakbo. Gusto kong malaman ang totoo tungkol sa gitara, diin ni Ronnie. Nag-tweak ang mga daliri ni Ronald. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot niya, iniwasan ang tingin ni Ronnie. Hindi nagpakita ng emosyon si Ronnie. Alam kong nandoon ka nung ibinigay ni Danilo ang gitara kay Pedro at alam kong ni-record mo ito. Nanigas si Ronald. Sumusunod lang ako sa utos, mahina niyang sagot. Gusto lang ni Danilo na i-post ang video para mapabuti ang imahe niya. Kung totoo yan, sagot ni Ronnie, bakit inakusahan niya si Pedro ng pagnanakaw? Anong nagbago? Nag-aalangan si Ronald, kita ang pagka-guilty sa kanyang mga mata. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, pag-amin niya, pero kailangan niyang gawin to. Yan lang ang masasabi ko. Pinilit ni Ronnie. Ronald, kung may tinatago si Danilo, ito na ang pagkakataon mong sabihin ang totoo. Napalunok si Ronald. Naalala niya si Pedro, ang matandang nakakulong para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Hindi ko kaya, anya umatras. Masyado na akong napasok dito. Inabot ni Ronnie ang isang papel at iniabot ito kay Ronald. Numero ko yan, anya. Kung may maalala ka, tawagan mo ako. Mas mahimbing ang tulog ng taong tapat. Kinuha ni Ronald ang papel, nanginginig ang kamay. Sa istasyon, pumasok si Pablo sa selda ni Pedro, may dalang tray ng pagkain. Kainin mo na, magnanakaw, sabi niya, inilapag ito sa mesa. Mas mabuti na yan kaysa magutom sa lansangan. Tinitigan ni Pedro ang pagkain, ramdam ang bigat ng paratang. Hindi ako magnanakaw, mahina niyang sabi, at mapapatunayan ko yan sa'yo at sa lahat ng hindi naniniwala sa akin. Napangisi si Pablo, swerte mo kung may maniwala pa sa'yo. Habang lumalayo si Pablo, mahigpit na hinawakan ni Pedro ang kanyang gitara. Hindi ako susuko, may isang taong maniniwala sa akin. Muling bumukas ang mabigat na pintuang bakal at pumasok si Ronnie, kita sa kanyang mukha ang bigat ng damdamin. Napatingin si Pedro, mabilis na pumintig ang kanyang puso sa bahagyang pag-asa. Ronnie, bumalik ka, anya, pilit na hindi ipakita ang kanyang desperasyon. Lumapit si Ronnie sa selda at malalim na bumuntong hininga. Nakipag-usap ako kay Ronald, pero kaunti lang ang sinabi niya. Hindi ako sigurado kung tatawag pa siya. Amin ni Ronnie, kita sa kanyang boses ang panghihinayang. Muling nadurog ang pag-asa ni Pedro. Ibig sabihin nito, mananatili akong nakakulong, bulong niya. Baka mas matagal pa kaysa kaya kong tiisin. Tama si Pablo. Hindi ko alam kung paano pa ako makakatakas sa parusang hindi ko naman dapat maranasan. Bago pa makasagot si Ronnie, biglang tumunog ang kanyang telepono, bumasag sa katahimikan. Mabilis niya itong sinagot at nagbago ang ekspresyon niya mula sa gulat patungo sa ginhawa. Ronald, talagang tumawag ka. Ano ang nangyari? Tanong ni Ronnie, kita sa tinig ang pananabik. Sa kabilang linya, nanginginig ang boses ni Ronald. Nasa bahay siya, halatang balisa. May video ako na magpapatunay ng pagiging inosente ni Pedro. Pag-amin niya, halos hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. At kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat tungkol sa operasyon ng peking produkto. Hindi ko na kayang mabuhay sa takot. Matagal na akong pinapaikot ni Danilo. Tinatakot niya ang pamilya ko. Ayoko na.
Ramdam ni Ronnie ang matinding ginhawa. Mabuti yan, Ronald. Pumunta ka sa istasyon bukas para magbigay ng opisyal na pahayag. Kung mapapatunayan naming pinilit ka lang, maaari kang makakuha ng mas magaan na sentensya pagpapalubag loob niya. Malalim ang buntong hininga ni Ronald. Pupunta ako. Pangako. Pagkatapos ng tawag, binalingan ni Ronnie si Pedro na ngayon ay may bahagyang ningning sa kanyang mga mata. May pag-asa ka, Pedro, sabi ni Ronnie, at hindi ako titigil hanggat hindi na ibabalik ang hustisya sa iyo. Kinabukasan, dumating si Ronald sa istasyon, halatang hindi nakatulog, kita sa mukha ang labis na pag-aalala. Sinalubong siya ni Ronnie at dinala sa isang interrogation room. Salamat sa pagpunta, ani Ronnie, panatilihing matatag ang boses niya. Una, ipakita mo sa akin ang video. Tumango si Ronald, nanginginig ang mga kamay habang ina-unlock ang kanyang telepono. Pagkatapos, pinanood nila ang footage. Si Danilo, malinaw na inaabot kay Pedro ang gitara. Ayan yan, sabi ni Ronald, halatang kinakabahan. Patunay na hindi kailanman nagnakaw si Pedro. Matalim na pinanood ni Ronnie ang video. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Malaking tulong ito, kumpirma niya bago inilapag ang telepono. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa operasyon at kung paano ka tinakot ni Danilo. Malalim ang hininga ni Ronald bago tuluyang nagbunyag ng katotohanan. Pinilit niya akong gawin ito, aniya, nanginginig ang boses. Sinabi niya na kapag hindi ako sumunod, magdurusa ang pamilya ko. Ayoko talagang maging bahagi ng lahat ng ito, pero wala akong pagpipilian. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata, ang bigat ng taon ng takot at pagsisisi ay tuluyang bumuhos. Tahimik na nakinig si Ronnie, tinatandaan ang bawat detalye. Ginawa mo ang tamang desisyon na lumapit sa amin, tiniyak ni Ronnie. Ang testimonya mo ang makakatulong para tuluyang mapabagsak si Danilo at maprotektahan ang pamilya mo. Sa tulong ng kanyang salaysay at ang ebidensyang video, alam ni Ronnie na hawak na nila ang kailangang ebidensya. Kinahapunan, armado ng isang search warrant, nagtungo sina Ronnie at Pablo sa bodega ni Danilo. Sa loob ng sasakyan, parehong tahimik ang dalawa, malalim ang iniisip. Pakiramdam ko mula pa lang sa simula, may mali na sa kasong ito, sabi ni Ronnie, mahigpit ang hawak sa manibela. Hindi mo dapat trinato ng ganun si Pedro. Napabuntong hininga si Pablo, pinunasan ng mukha. Akala ko talaga may kasalanan siya. Pag-amin niya, halatang may pagsisisi. Sobrang tiwala ko sa ebidensya, pero ngayon napagtanto kong mali ako. Nang makarating sa warehouse, nagpalitan sila ng seryosong tingin. Gawin natin ito sa tamang paraan, sabi ni Pablo habang bumaba sila ng sasakyan. Nagbigay hudyat si Ronnie sa backup team na nakahanda sa paligid. Hawak ang kanilang mga armas, lumapit sila sa pinto. Pumasok na tayo, utos ni Ronnie. Sumugod ang mga pulis, nahuli si Danilo at ang kanyang mga tauhan sa kalagitnaan ng kanilang ilegal na transaksyon. Napapalibutan sila ng tambak ng mga peking produkto. Ano to? Sigaw ni Danilo. Lumiliyab ang galit sa kanyang mukha nang makita ang mga pulis. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Lumapit si Ronnie, hawak ang warrant. Danilo, inaaresto ka para sa pagpapatakbo ng iligal na operasyon ng peking produkto at sa pagbibintang sa isang inosenteng tao. Aniya, may karapatan kang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Mabilis na pinusasan ni Pablo si Danilo habang nagpupumiglas ito. Hindi niyo ito magagawa, walang makakatama sa akin. Sigaw ni Danilo, puno ng kayabangan. Wala kayong karapatang hawakan ako. Matalim ang titig ni Ronnie habang nakaharap kay Danilo. Laging nakakahanap ng paraan ang hustisya, sagot niya ng malamig. Hinila si Danilo papunta sa patrol car. Ang kanyang kapangyarihan at panlilinlang ay tuluyan ng nagwakas.
Sa istasyon, tahimik na nakaupo si Pedro sa kanyang selda, malalim ang iniisip nang biglang bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, pumasok si Ronnie na may bihirang ngiti sa kanyang mukha. Pedro, aniya, puno ng init ang kanyang boses. Malaya ka na. Napahinto ang paghinga ni Pedro. May sapat na tayong ebidensya para kasuhan si Danilo at kinumpirma ng testimonya ni Ronald ang lahat, patuloy ni Ronnie. Sumabog sa loob ni Pedro ang halo-halong emosyon, gulat, pasasalamat at hindi makapaniwala. Napakatagal niyang lumaban upang patunayan ang kanyang pagiging inosente at sa wakas, tapos na ang laban. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang bagay siyang naramdaman, pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni Pedro sa hindi makapaniwalang pagkagulat. Malaya na talaga ako? Tapos na ang bangungot na ito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi ako makapaniwala. Bawat segundong ginugol ko sa loob nito ay panahong nawala sa akin, panahong hindi ko na maibabalik. Tumango si Ronnie ng may katiyakan. Oo, malaya ka na at may utang na loob sa iyo ang pulisya ng isang opisyal na paghingi ng tawad. Tara, labas na tayo. May kailangan tayong pag-usapan at hindi ito ang tamang lugar para doon. Inilahad niya ang kamay sa paligid ng malamig at madilim na selda. Hindi ito ang pinakapribadong lugar para sa isang bagong simula. Paglabas ni Pedro mula sa istasyon, sinalubong siya ng isang opisyal na paghingi ng tawad. Lubos kaming humihingi ng paumanhin sa pagkakamali at sa lahat ng pinagdaanan mo, seryosong sabi ni Pablo. Tumango lang si Pedro, pilit pa ring inuunawa ang realidad ng kanyang kalayaan. Humakbang siya palabas ng gusali at huminga ng malalim, nilalasap ang hangin ng mga pamilyar na lansangan. Ang mga kalye na minsang naging kanyang tahanan at kulungan ay ngayon ay tila puno ng panibagong pagkakataon. Siguro sa pagkakataong ito may tunay na pag-asa na ako. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niyang ang pag-asa ay hindi lang isang malabong pangarap. Ito ay isang bagay na kaya niyang hawakan. Nakita ni Ronnie ang tibay ng loob ni Pedro at alam niyang hindi niya ito kayang hayaang magpatuloy ng walang tulong. Pedro, ang talento mo ay pambihira, sabi niya ng may paniniwala. May kilala akong maaaring makatulong sa iyo upang makuha ang susunod na hakbang. Nang hapong iyon, ipinakilala ni Ronnie si Pedro kay Anselmo, isang kilalang radio host. Anselmo, ito si Pedro, sabi ni Ronnie, inilagay ang kamay sa balikat ni Pedro. May hindi kapanipaniwalang boses siya at nararapat siyang magkaroon ng pagkakataon. Matamang nakinig si Anselmo sa kwento ni Pedro, halatang naantig sa kanyang pinagdaanan. Pedro, gusto kitang imbitahin sa aking programa, aniya ng may init sa tinig. Ang kwento at musika mo ay makakapagbigay inspirasyon sa marami. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Pedro ang alok. Dumating ang araw ng kanyang pagganap at naramdaman ni Pedro ang kaba na pumipigil sa kanya. Ngunit nang hawakan niya ang gitara at sinimulan ang unang nota, biglang naglaho ang takot. Ang kanyang tinig ay nagdala ng bigat ng kanyang pinagdaanan, ang kanyang pagsusumikap, ang kanyang pag-asa. Ito ang kwento ng isang taong hindi kailanman sumuko, kahit na binigyan siya ng mundo ng bawat dahilan upang gawin ito, wika ni Anselmo nang ipinakilala siya. Nabighani ang mga tagapakinig, dumagsa ang mga tawag sa istasyon, pinupuri ang kanyang talento, ang kanyang damdamin, ang kanyang paglalakbay. Bawat pagsubok na pinagdaanan niya ay naramdaman sa kanyang musika. Bawat awit na kanyang kinanta ay isang piraso ng kanyang kaluluwa. Bawat nota ay isang hakbang pasulong. Naisip niya, inihahanda ang sarili para sa pinakamalaking oportunidad na ngayon ay nasa harapan niya. Ang kanyang pagtatanghal ay hindi lang nakabighani ng madla, binago nito ang lahat. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang umangat ang karera ni Pedro.
Inimbitahan siya sa mga palabas sa telebisyon, itinampok sa malalaking kaganapan, at bawat bagong pagganap ay isang pagkakataon upang ibahagi ang kanyang kwento. Hindi ko kailanman inisip na ganito ang magiging buhay ko, naisip niya habang pinapanood ang kanyang lumalawak na taga-suporta. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang buhay sa lansangan, ang kawalang katarungang dinanas niya ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. At sa halip na itago ito, niyakap niya ito. Kailangang malaman ng mga tao na kahit gaano kahirap ang buhay, hindi sila dapat sumuko, inisip niya habang umaakyat sa isa na namang entablado. Lumipas ang 3 taon, si Danilo ay nanatili sa bilangguan, binabayaran ng kanyang mga kasalanan. Samantala, si Ronald na nabigyan ng pinababang sentensya dahil sa kanyang kooperasyon, ay kalalabas lang ng kulungan. Nang muling magkita sina Pedro at Ronald, hindi nila napigilan ang emosyon. "Matapang kang sabihin ang totoo," sabi ni Pedro habang niyakap ang dati niyang kaaway. Naluha si Ronald. "Gusto ko lang gawin ang tama," sagot niya, nanginginig ang boses. Determinado siyang tumulong, inilahad ni Pedro ang kamay. "Lahat tayo ay may karapatang magkaroon ng pangalawang pagkakataon," aniya ng may katiyakan. "Nakuha ko ang sa akin at ngayon ikaw naman." Hindi makapagsalita si Ronald. Inakala niyang makakatanggap siya ng galit, ng puot. Ngunit sa halip, inialok sa kanya ni Pedro ang isang bagay na bihira: patawad. Ang buhay ni Pedro ngayon ay malayo na sa dating malupit na realidad ng lansangan. May sarili na siyang tahanan, simpleng ngunit maaliwalas, isang lugar kung saan siya makakapagsulat ng musika, mangarap at sa wakas, makaramdam ng seguridad. Tumayo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng lungsod na minsang naging labanang pinaglabanan niya upang mabuhay. "Hindi ko inakala na magkakaroon muli ako ng sariling tahanan," bulong niya, pinahahalagahan ng bawat sandali ng kanyang bagong buhay. Ang pakiramdam ng seguridad, ng tunay na tahanan, ay isang bagay na pinahahalagahan niya araw-araw. Bilang isang kinikilalang musikero, madalas niyang pinag-iisipan ang mahaba at mahirap na paglalakbay na nagdala sa kanya sa kinalalagyan niya ngayon. Sino ang mag-aakalang isang simpleng gitara ang babago sa buong buhay ko? Hinaplos niya ang instrumentong kanyang ipinaglaban. Hindi lang ito isang gitara, ito ay isang simbolo ng lahat ng kanyang nalampasan. Habang lumipas ang mga taon, lalong tumibay ang kanyang samahan kay Ronnie. "Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay," sabi ni Pedro isang gabi. Puno ng sinseridad ang kanyang tinig. Ngumiti si Ronnie. "Ikaw ang hindi sumuko." Para kay Pedro, si Ronnie ay hindi lang isang kaibigan. Isa siyang gabay, isang paalala na may hustisya pa rin sa mundo. Kung wala siya, baka naligaw pa rin ako, naisip ni Pedro puno ng pasasalamat. Ang kanilang pagkakaibigan ay isang patunay na may mga taong handang ipaglaban ang tama. Ipinakita sa akin ni Ronnie na may hustisya pa rin sa mundo, inisip ni Pedro habang magkasamang pinagninilayan ang nakaraan at pinapangarap ang hinaharap. Sa bawat pagganap, ginagamit ni Pedro ang kanyang musika upang magbigay inspirasyon, upang ipaalala sa iba na kahit gaano kadilim ang buhay, may daan palaging patungo sa liwanag. Ang musika ay nagpapagaling, inisip niya habang nagsusulat ng bagong kanta. "Gusto kong malaman ng mga tao na kahit anong pagsubok ang harapin nila, kaya nila itong lampasan." Bawat melodiya, bawat berso ay isang piraso ng kanyang kaluluwa, isang patunay ng tibay, ng paglaban, ng pag-asa. At habang inaangat niya ang kanyang gitara upang tumugtog muli, alam niya, ito pa lang ang simula. Ang buhay sa lansangan ay nagturo sa akin na pahalagahan ang bawat sandali. Nagmuni-muni si Pedro habang inaayos ang tono ng kanyang gitara. Inihahanda ang sarili para sa isa na namang pagtatanghal.
Ngunit ang kanyang tagumpay ay hindi lang tungkol sa musika, ito rin ay tungkol sa pagbibigay, pabalik. Dahil naaalala niya ang sarili niyang paghihirap, mas naging malalim ang kanyang malasakit sa mga nangangailangan, lalo na sa mga taong patuloy na nakikibaka sa lansangan. Alam niyang gaano kahirap mabuhay nang walang-wala at determinado siyang gumawa ng pagbabago. Kung nagawa kong baguhin ang aking buhay, magagawa mo rin, madalas niyang sabihin sa mga kabataan sa mga shelter at community center. Ang kanyang paglalakbay na puno ng pagsisikap at katatagan ay naging gabay ng pag-asa para sa marami. Huwag kailanman sumuko, kahit gaano kadilim ang daan, palaging may ilaw sa dulo ng lagusan. Masigasig niyang ipinaalala sa iba, gamit ang parehong damdaming nagbibigay lakas sa kanyang musika. Mula sa isang tabi, pinanood ni Ronnie si Pedro, hindi maitago ang kanyang pagmamalaki. Isa kang inspirasyon sa aming lahat, Pedro, sasabihin niya. Naaalala ang lahat ng hamong kanilang nalampasan. Ngumiti lang si Pedro, alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang tunay na misyon. Mahirap ang daan na kanyang tinahak, ngunit bawat pagsubok ay naging sulit. Ngayon, determinado siyang ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang tinig, hindi lang upang kumanta, kundi upang magbigay inspirasyon at magbago ng buhay. Habang nananatili si Danilo sa bilangguan, naiwan upang pag-isipan ang mga pagpiling nagdala sa kanya roon, at si Ronald naman ay patuloy na nagsisikap na buuin muli ang kanyang buhay matapos makalaya. Si Pedro ay patuloy na sumulong. Hindi na lang siya basta isang musikero, naging simbolo siya ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay hindi na lang tungkol sa kanya. Ito ay kwento ng bawat taong dumaan sa pagsubok, bawat kaluluwang nangarap ng mas higit pa. Huwag kailanman tumigil sa paniniwala sa iyong mga pangarap, kahit gaano pa ito kahirap abutin. Kanyang inawit, puno ng pasasalamat at pag-asa para sa hinaharap. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin at tumutulong upang maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kamanghamanghang kwento. Manatiling nakatutok para sa isa pang nakaka-inspire na kwento. Lubos naming pinahahalagahan ang bawat isa sa inyo. Kita-kits sa susunod.